Doon sa pag-conduct ng survey, back to basic muna tayo, Professor. Yung tinatawag na random sampling, do you really get, yung makukuha mo ba, sasalaminin ba yung sitwasyon talaga? Dahil, do you make it a point na talagang parang equitable o proportionate yung pagtatanong na, ito, kumuha tayo ng ilang porsyento sa Metro Manila, bahagi ng Luzon, no? Rest of Luzon, tapos Visayas, Mindanao. Paano yung pagkuha ng paggawa ng random sampling pag sa conduct ng mga survey? Yung sa survey, of course, marami nga nagsasabi, paano nagiging statistically significant yan? Minsan 1,200 or malaki na nga yung 3,000 respondents. And that's the beauty of a survey na kahit konti lang respondents, relatively konti, kunyari yan, 1,000, I mean, compared to the population of 60 million voters. Kasi usually naman registered voters yung mga sinasurvey or, or 18 and above, voting age. And ano natin is based on statistics, kung properly sampled siya, then reliable siya. Mataas yung accuracy niya or mababa yung margin of error na tinatawag. Paano sinasabing statistically sampled? So, hindi siya sampled na maayos kung, kunyari, may tinatawag tayong convenience sampling. Kunyari, ako, magsasurvey ako ng 1,000 people, pero lahat ng makakasalubong ko sa kalye, yun yung tatanungin ko, sino ba yung boboto nyo? Parang kalye survey lang yun. So, hindi siya statistically sampled. Kasi, pinili ko lang yung kaya tinatawag siyang convenience sampling, pinili ko yung mga taong malapit sa akin, madali ko mapuntahan. Pero sa proper framework ng survey na randomly sampled, dapat kumbaga parang lotto yan eh. Everyone should have para kunyari bumili tayo lahat ng lottery ticket tapos pipili lang doon ng 1,000 randomly. So lahat dapat may equal chance to win. An interview slot. Okay. So ang ginagawa dyan na methodology is pinupuntahan yung mga bahay randomly. At doon nagsa-survey face-to-face. Okay. So Prof, yung ganito, sabi mo randomly nga, no? Do you take into consideration the area, the demographics, kunyari, dapat ba male, female, ano yung mga age? Do you also take that into account? Or like you always, like the word that you use, random. So when you go into a household, bahala na kung sino madadatnan nyo dyan. Tapos ang only qualification, kunyari, is dapat pwedeng bumoto. So 18 years old and above. For this coming elections on May 12, the surveys that have been coming out kasi, yun na nga, no, kumbaga, if an ordinary citizen will not be able to make heads or tails of it. So nakikita natin rin yung trending. So gusto ko rin namang malaman, if you're trying to say that it's scientific and methodological, ano po ang basehan po ng isang tinatanungan po ng mga survey questions? Well, yung sa sinabi nyo kanina, ine-ensure statistically na yung distribution ay ayos. So, kunyari, marami nang na-interview na lalaki, kunyari, for some reason, dahil randomly na-select mga lalaki. Yeah. Doon sa household, mas i-prefer na ma-interview yung babae naman para mag-balance siya, parang ganun. Kasi sa household, generally, random yung pagpili ng mga respondents nila. So, kung kunyari, may tatay, may nanay, may dalawang anak, so pipili ng randomly. And kung nakaskew na sa mga mas matatanda, yung mga na-interview, pipili naman ng mga mas bata sa ano. So, para medyo mag-balance siya. So yun na naman. And then, of course, tinatanong kong registered voter. Yeah. And then, ayun, pag na-ensure yung mga conditions na yun, at willing naman magpa-interview, at minsan hindi naman agad-agad nagpapa-interview. Trabaho, so babalikan pa. Balikan pa ng hapon, ng gabi, bago ma-interview. So, yun yung mga ibang mga kasama sa methodology to make sure na na properly sampled yung ini-interview natin.
Kasi yung survey method, Professor, siyempre, yung kinaan mo, house to house, puntahan sa bahay, interview, in person, face to face, pwedeng papel, no? May papel, pwedeng online. How do you conduct an interview? O mix ba yung methodology para magkaroon ka rin ng mas random yung sampling mo? Merong mga nag-interview na online. Merong mga tinatawag na panel surveys. So may app, tapos yung mga naka-register sa app ay silang na-interview. Pero yung at least yung kinoconduct ng Okta Research is and I think yung mga, I'm sure, or certain ako na yung major survey companies na ibang alam natin, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan, sila ay rin sila, face-to-face din sila. So yun yung, kumbaga hindi siya hybrid na face-to-face or online. So face-to-face lang talaga yung yung interview nito. Oo. So Professor Guido, itong yung mga surveys po na lumabas, let's focus kunyari sa mga senatorial ball. Ito po April na po ito. Alam mo naman po natin 19 days na lang po bago po ang halalan. Ito ba more or less na ang makikita na po natin trending? Kasi nung may mga nakakausap kami dati sa mga survey, sinasabi rin nila like nung 2020, nung panahon ni Rodrigo Duterte, alam na nila kung si Rodrigo Duterte mananalo. Ito rin po nung 2022 na si Marcos na pong mananalo. Dito po sa mga senatorial na candidates po, the last survey of SWS, is this more or less the trend or this can still change radically? I could change radically, and in fact, ngayon lang, in a matter of few weeks, may mga nakapansin na may nag-surge nga doon sa mga kandidato na in-endorse ng dating Pangulo, Rodrigo Duterte. Yeah. So ibig sabihin, in just a matter of weeks, medyo nagbago yung anyo ng surveys na nakikita natin. Although hindi naman completely changed kasi more or less, ako nga sinasabi ko, parang may mga siguro may masasabi ako mga 8 or 9 na medyo malakas yung chances na manalo. Yung mga nasa top 8 or 9 consistently. And then yung last 3 to 4 seats, medyo up for grabs yan. So kumbaga, yung numbers, sabi natin, number 10 to 20, that is ilan ba yun? 11 names yun. Na maglalaban-laban para sa tatlong upuan. In fact, yung analogy ko dyan, parang musical chairs. Kung may mga maglaro ng musical chairs, di ba sumasayaw-sayaw tayo, sumasayaw-sayaw si Pat at si Ali. Tapos pag tumigil yung tugtugan, may 3 na lang upuan at may 11 na tao at yung 3 makakaupo. Yung 8 doon, hindi sila makakaupo at hindi sila makakaupo sa Senado. So parang gano'n. And medyo dikitan yung laban ngayon. So hindi pa natin masasabi na, may guarantees kung sino mananalo. And usually yung mga nagsasabi na, alam ko naman, base sa survey, ito yung mananalo. After the fact na yun. Kasi hindi naman talaga predictive yung surveys. It can still change. Yes, nung panahon ng nung 2016, kunyari, tumapos si former President Duterte, nakita natin yung trends na talagang nasa kanyang momentum towards the end of the campaign period. So, malaking bagay din yung towards the end of the campaign period. Pero pwede pa mag-shift kasi dikitan yung laban. At that time, si PRD, nag-pull away na siya sa field. Even still, hindi pa naman guaranteed na siyang mananalo. Pero kasi pwede magkaroon ng reversals, gano'n. In fact, noong 2010, alam ko medyo out of nowhere nanalo si former President Noynoy Aquino. Tinalo niya for the longest time para si former Senator Manny Villar. Yung leading. So, and lalo na to kasi pag titingnan natin yung mga surveys, dikitan talaga yung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. It could be anyone. So, meron dyan mga admin candidates, meron dyan mga nasa alliance in-endorse ng dating Pangulo, Duterte, and meron din mga independents, meron
andyan din yung mga former senators like si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino na pwede rin makapasok pa sa Magic 12. Magic 12. Magic 12, yes. Professor, Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.